Sa timog silangang Pasipiko ng isla ng Makatea ay nagtungo ang magkasintahan kung saan nagpropose na ang groom-to-be. Ngunit isang insidente ang nangyari sa dahilang ang babae ay natrap sa malaparaisong isla kasama ng ibang lalaki. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang 6 Days and 7 Nights na ipinalabas noong 1998. Sa simula ng pelikula ay makikita si Robin Monroe na patungo sa kanyang trabaho sa isang magazine company sa New York City. Inaya siya ng kanyang kasintahang si Frank sa dinner at inalok siya nitong magbakasyon ng 6 na araw at 7 gabi sa isla ng Makatea na matatagpuan sa Timog Pasipiko. Nakarating ang dalawa sa isla at hinanap naman ni Robin ang charter plane na kanilang pagsasakyan at doon niya nakilala ang pilotong si Queen Harris. Nakasakay na ang magkasintahan sa charter plane nang may isang sexing babae ang humabol pa at ito naman si Angelica, ang kasintahan ng piloto. Lumipad sila at tuluyang nakarating sa isla. Sa unang gabi nila sa isla ay ipinaalala ni Frank sa kasintahan na iyon ang 3 taon ng kanilang anibersaryo saka ito nag-propose kay Robbie. Umalis sandali si Frank na siya namang paglapit ng lasing na piloto sa kanya at hindi siya nito nakilala kaya sinubukan nitong digahan si Robbie. Kinaumagahan ay nakatanggap ng tawag si Robin mula sa kanyang boss at nais nitong abalahin ang kanyang bakasyon para pangasiwaan ng isang fashion shoot sa Tahiti at pinuntahan nito si Queen upang ibiyahe siya patungo doon. Masama naman ang loob ni Frank sa masayang bakasyon sana nila ng kasintahan. Lumipad na sila at habang nasa himpapawid, isang biglaang bagyo ang nagpilit kay Queen na bumalik sa isla ng Makatea. Ngunit tinamaan ng kidlat ang kanilang eroplano na dahilan ng pagkasira ng transmitter at radio. Napilitang lumapag si Queen sa isang disyertong isla, ngunit natamaan ng eroplano ang isang malaking bato na puminsala sa landing gear. Samantala, habang nasa resort at naghahapunan, naakit si Frank kay Angelica habang pinapanood niya itong nagsasayaw. Kinabukasan, nagising si Robin. Iniisip kung nasaan siya. Laking gulat niya nang makita ang pinsala sa eroplano at tinanong si Queen kung maaari niyang ayusin ito. Sinabi nito sa kanya na hindi niya kayang ayusin ang ganitong uri ng pinsala at biglang may ideya si Robin na gamitin ang kanyang telepono upang humingi ng tulong. Ngunit mabilis niyang naisip na wala palang signal doon. Ipinaalam ni Queen ang kanilang sitwasyon kay Robbie. Sinabi rin niya dito na maaaring magtagal sila na magkasama sa isla. Kaya naman, hinihinging muli ni Robin ang pera na ibinayad niya kay Queen para sa kanilang paglalakbay. Nagmadaling pumasok si Robin sa eroplano ni Queen at nakahanap ng life raft. Nais niyang gamitin ito para makaalis sila sa isla, ngunit hindi pumayag ang piloto. Kalaunan, sina Frank at Angelica ay labis na nag-aalala tungkol sa kani-kanilang mga partners at naghahanap ng anumang impormasyon. Sa isla, habang sila ay nag-iipon ng tubig na maiinom, si Queen at Robin ay patuloy na nagtatalo at nagpapahayag ng kanilang hindi pagkakagusto sa isa't isa. Samantala, nakipagkita sina Frank at Angelica sa rescue pilot na si Tom Marlowe at sa kanyang crewman na si Ricky para magsimula ng search and rescue. Tinatahak ni na Queen at Robin ang masukal na kagubatan. Nakarating sila sa malapit na talon, ngunit si Robin ay natakot sa isang baboy ramo. Tumakbo si Robin sa tubig, ngunit napagtanto niya na may mali. Sinabi niya kay Queen na may ahas na pumasok sa kanyang pantalon, kaya't lumapit ang piloto upang kunin ang ahas at itinapon ito sa gilid. Pagkaraan ng ilang sandali, pinapanood ni Robin si Queen na pinuputol ang ilang mga sanga ng niyog
na gagamitin ito upang manghuli ng pabo para sa kanilang pagkain. Nang gabing iyon, naghahanda si Queen ng hapunan mula sa kanyang nahuli ng araw na iyon. Samantala, patuloy na hinahanap ng search rescue sina Robin at Queen. Sa isla naman ay umakyat ang dalawa sa tuktok ng isla upang makahanap ng signal. Gayunpaman, biglang nawasak ang lupa sa ilalim nila at nahulog sila sa isang kuweba. Sila ay nagtipon at nagpatuloy sa mahabang paglalakbay paakyat sa gilid ng bundok. Nakalaunan ay naabot nila ang tuktok. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na walang signal doon at sila ay nasa isang ganap na disyertong isla. Sa di kalayuan, biglang namataan ni Robin ang isang bangka. Nagplano si Queen na makarating sa bangka kinaumagahan at pareho na silang bumaba ng bundok. Kinagabihan ay sumakay sila sa kanilang lifeboat at sinubukang magsagwan upang puntahan ang bangka. Kinaumagahan naman, nagsimulang tanungin ni Robin si Queen tungkol sa kanyang relasyon kay Angelica at ng iba pa nitong nakarelasyon. At pagkatapos ay nakita ni Robin ang isa pang bangka. Tiningnang mabuti ito ni Queen at napagtanto niya na isa itong barko ng mga pirata. Nakita rin ng isa sa mga pirata sina Robin at Queen at pumunta sila para patayin ang dalawa. Pareho silang nakatakas sa pampang, ngunit hinabol sila ng mga pirata. Ang dalawa ay namahala sa pag-atake sa ilan sa mga pirata, ngunit kalaunan ay nahuli din sila. Pagkatapos ay nagsinungaling si Robin at sinabi sa mga pirata na mayroon silang ginto na maibibigay at bigyan lamang sila ng ilang oras. Habang inaakay sila palayo, nagawa ni Robin at Queen na makatakas sa mga pirata. Nagmamadali sila hanggang sa makarating sila sa isang dead end. Natatakot si Robin na tumalon pababa, ngunit hinalikan siya ni Queen at itinulak siya sa bangin. Sa huli ay nakarating ang dalawa sa kabilang bahagi ng isla at nauwi sila sa paghahalikan sa dalampasigan. Patuloy silang naglakbay sa isla at kalaunan ay nakatagpo sila ng isang lumang eroplano ng Hapon na ginamit pa noong World War II. Kinaumagahan, sinimula ni Queen na tanggalin ang lumang eroplano at sinabi nitong gagawa siya ng paraan upang makaalis sila sa isla. Samantala, pabalik sa resort, sinabihan si Angelica na malapit nang umalis ang mga rescuer. Kaya ginising niya si Frank na kung saan ay nagtabi sila sa pagtulog ng babae. Kasabay nito, dinala ni na Queen at Robin ang ilan sa mga lumang bahagi ng eroplano sa tabi ng isang ilog patungo sa kanilang eroplano. Nagawa ni Queen na dalhin ang isang bahagi ng eroplano pababa sa isang maliit na talon sa ilog at sinenyasan si Robin na itulak iyon. Habang kumakain naman sina Frank at Angelica, ay bigla silang sinabihan ng manager ng resort na ang rescue search ay kinansel para kina Queen at Robin. Sa isla, ipinagpatuloy na Queen at Robin ang pag-iipon ng mga materyales na kakailanganin para sa kanilang muling pagtatayo ng mga nasirang bahagi ng kanilang eroplano. Mabilis silang gumalaw, nagkabit sila ng lubid at mga piraso ng tabla sa eroplano upang mapanatili itong matatag. Nagtutulungan sila at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Nagtatrabaho sila upang ikabit ang bahagi ng eroplano ng World War II sa base ng kanilang eroplano na nagtatali ng kawayan at iba pang materyales. Pagkatapos ng isang mahaba at mahirap na proseso, sa wakas ay natapos na nila ang kanilang pansamantalang pag-aayos, ngunit biglang sumulpot ang barko ng parehong mga pirata mula kanina. Mabilis na naghanda ang dalawa para makatakas sa gitna ng pangbobomba ng mga pirata. Si Queen ay nasugatan ng pambobomba sa kanila at si Robin naman ay nagmadaling tumulong sa kanya. Pinilit ni Queen ang kanyang sarili na makasakay sa eroplano kahit nasugatan ang kanyang braso. Mabagal ngunit tiyak na nagsimulang lumipad ang eroplano mula sa tubig. Ang mga pirata ay patuloy na nagpaputok sa kanilang eroplano, ngunit hindi nila matarget ito.
Habang papalapit sa barko, tinulungan ni Robin si Queen na makakuha ng hangin sa ilalim ng eroplano. Nagawa nilang takasan ang mga pirata na nauwi sa pagpapasabog ng sarili nilang barko habang sinusubukang tamaan ang kanilang eroplano. Di nagtagal, natapos ang paghahanap at ang isang beachside memorial service ay binalak para kina Queen at Robin. Mabilis na tinuruan ni Queen si Robin kung paano ilapag ang eroplano bago pa siya tuluyang mamatay dahil sa kanyang pinsala, kaya hinayaan niyang si Robin na mismo ang nagpalipad dito. Pagdating sa isla na Makatea, nag-crash ang eroplano malapit sa beach kung saan isinasagawa ang memorial service. Tuwang-tuwa si Frank na buhay si Robin, ngunit lihim na nakukonsensya dahil sa pakikipagsiping niya kay Angelica. Bumisita si Robin kay Queen sa ospital at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit sinabi niya na ang kanilang buhay ay masyadong naiiba at sila ay tuluyan ng naghiwalay ng landas. Habang si Robin at Frank ay malapit nang lumipad pabalik sa New York City, ipinagtapat ni Frank na nakipagtalik siya kay Angelica. Pagkatapos ay ipinahayag ni Robin na may nararamdaman siya para kay Queen. Pareho nilang napagtanto na hindi sila para sa isa't isa at ibinalik ni Robin ang engagement ring ni Frank. Ang isinisigaw na damdamin ay kayang talunin ng isipan, kaya nagmamadaling tumungo si Queen sa airport upang hanapin si Robin. Ngunit tila huli na ang lahat dahil nakalipad na ang eroplano patungo sa New York. Pagkatapos ay natagpuan ni Queen si Robin na bumaba sa eroplano at nagulat nang makita siya. Ipinagtapat ni Queen ang kanyang nararamdaman para sa kanya at masaya silang muling nagkita, nagyakapan at naghalikan.